ko ang panlalaki ng mata niya pero hindi ko iyon pinansin. Kalmado ako naglakad papasok habang ang dalawa ay nakamasid lamang sa bawat galaw ko. Hindi sila nagpaputok habang ako nakatago ang baril sa likod. Hindi talaga sila magpapaputok dahil ako ang kailangan nila. Mga tauhan ni Salazar. Bakit nandito ka? Lumabas ka dito, King! Utos ni Second na bakas ang pag-aalala sa muka. Nandito ako para iligtas ka. Marahas siyang umiling. No! Mapapahamak ka at yun ang hindi ko papayagan. Nagpumiglas siya. Nagtagas ang bagang ko dahil bigla na lamang itong hinampas ng baril sa muka. Kanina ka pa maingay. Sigaw ng isa. Hindi na ako nakapagpigil nang makitang pagputok ng labi ni Second at ang pagdaloy doon ng masaganang dugo. Ako lang ang may karapatang saktan na lalaking yan. Hindi sila. Inihagis ko ang hawak kong panyo sa isang tauhan na ipinagtaka nito. Ipaamoy mo sa kanya. Don't worry, kakampi niyo ko. Malamig ang boses ko nang sabihin ko iyon. Nagliwanag ang mukha ng dalawa na parabang nasa rurok sila ng tagumpay. Susundin mo na si boss? Tanong ng isa pa. Tumango ako. Ang panlalaki ng mata na Second ay mas lalong nanlaki dahil sa narinig niya. No! No, King! Ano to? Bakas ang pagkatarantas sa kanyang boses pero hindi ako nagpatinag. Lihim ako napangiti nang sumunod sa akin na lalaking hinagisan ko ng panyo. Ganoong kasabik sa Salazar para mapabilang ako sa grupo nila dahil kahit mga tauhan niya, kayang sumunod sa mga sinasabi ko. Napakalaki ko nga namang asat sa grupo nila kung papanig ako, pero hindi pa naman ako tuluyang kasapi ni Satanas para gawin iyon. Idiniin nito ang panyo sa mukha ni Second. Naging alerto ang kilos ko na magsimulang bumagsak ang talukap ng kanyang mga mata. Nang masigurong wala na itong malay, doon ko lamang inilabas ang aking baril at walang habas na kinilabit ang gatilyo para punteryahin ang ulot puso ng dalawa. Kasabay ng pagkaubos ng bala ko ay siya rin pagbagsak nila sa sahig. Unti-unti nang naligo sa mga sariling dugo. Stupido! Cool. Hindi ko nilingon si Grace na nasa likod ko na pala. Ibinalik ko ang baril sa holster bago lumapit sa kinaupan ni Second. Wala siyang malay. Mga ilang oras pa bago siya magigising dahil sa kemikal na pampatulog na inilagay ko sa panyo. Tawagin mo ang iba pa natin kasamahan para buhatin siya pahiga sa kama. Utos ko kay Grace na ngayon ay nakaupo na sa couch na kanina lang ay tinatadtad ng bala. Prinsipang datingan ah. Hindi pala. Prinsesa pala at ikaw ang knight in shining armor niya. Corny. Kantsaw niya. Iwinagayway ang mga daliri na tila may sinasa niya sa labas. Nagsipasukan naman ang mga kasamahan namin. Buhatin niyo siya pahiga sa kama. Sumunod ang mga ito. Inayos ang posisyon ni Second at kinumutan. Umupo ako sa tabi ni Grace. Ligpitin niyo ang mga kalat na yan. Turo ko sa mga patay na katawan. Pati dugo, tanggalin niyo. Napasandal ako habang nakatingin sa mga walang buhay na katawan. Talagang ginagamit ni Salazar sa Second dahil lang sa gusto nilang sumapi ako sa kanila na kahit kailan ay hindi ko naisipang gawin. Kaya niyang magsayang ng buhay ng iba. Ganun siya kasama. At kapag pumanig ako, para na rin ako nakipagkasundo kay Satanas. On the way na raw si Uncle, kasama si matandang Miller. Napabuntong hininga ako. Natatakot ka bang tanggalin ka sa kasong ito? Nagtataka ko siyang nilingon dahil sa naging tanong niya matapos kaming balutin ng pansamantalang katahimikan. Bakit ako matatakot? Ewan, ang lalim kasi ng buntong hininga mo. Kaya akala ko nababahala ka dahil malaki ang chance na alisin ka sa kaso na ito. Lalo't naging pabaya ka. Hindi ako naging pabaya. Kontra ko. Mariin akong pumikit. Kung hindi ka naging pabaya, bakit hindi mo napigilan ang pangyayaring ito? Matatalim ang tingin, dumilat ako at tumingin sa kanya. Sinalubong ako ng seryoso niyang tingin bago bumaba ang titig niya sa mga kamao ko na ngayon ay nakakuyom na. Namamaga ang kamay mo. Hindi ko siya pinansin. Namamaga ang kamay ko dahil sa paglalabas ko ng galit kagabi. Medyo kumikirot iyon ng bahagya dahil sa pagkakakuyom ko ngunit binaliwala ko. Matuto ka magpatawad, Angela, para tuluyan kang maging masaya. Hirit niya pa. Walang pake kahit alam niyang galit na ako. Masyadong maikli ang pasensya ko kapag ganito mga usapan. Ayoko ang ganito mga pangyayari sa buhay ko. Na may tao magsasalita sa akin na parang naranasan na lahat ng naranasan ko. Na parang naghirap at nagluksa dahil sa pangungulila tulad ko.
Madali ako magalit sa mga taong mapanghusga na parang napakadali ng lahat, tulad kung paano ito sabihin. Dahil alam kong hindi ganoon kadali ang magpatawad. Kung madali lang, edi sana'y nagawa ko na noon pa. Mind your own business. Isa pa, hindi ko kailangan maging masaya. Nag-iwas siya ng tingin. Mukhang matagas pa rin ang puso mo. Kaya ang hiling ko na lang talaga ngayon. Sana, mahalin mo ang lalaking yan. Itinuro niya ang walang malay na binata. Alam ko kasing mas matimbang ang pagmamahal kaysa sa galit o ano pa mang pakiramdam. Love is the most powerful feeling, Angela. Yun na lang tanging pag-asa para malusaw ang galit sa puso mo. Natahimik ako. Tumayo siya at hindi na ako muling nilingon dahil tuloy-tuloy lang siya sa paglabas. Napadako ang tingin ko kay Second. Hindi ko na malayang humahakbang na pala ang mga paa ko papalapit sa kanya. Napakagwapo niya kung panlabas na inyo ang pagbabasihan. Malakang pangangatawan na halatang halata sa suot niyang sando. Napakaamo ng muka, lalo ngayong natutulog ito. Mapayapa at walang problema. Makakapalang itim na pares ng kilay. Mahaba at pataas ang hugis ng kanyang pilik mata. Namumula ng bahagya ang magkabilang pisngi na walang bakas ni isang tigyawat o pores. Makinis na makinis. Mas lalong naging agaw pansin ang kanyang matangos na ilong na nagpahalata ng lahing Amerikano na taglay nito. Samahan pa ng kanyang mga labi na namumula at bahagyang nakaawang. Manipis iyo na bumagay sa malaanghel na kagwapuhan niya. Hindi katakatakang habulin ng babae. Walang duda na hindi mabibilang ng mga daliri kong itinaboy kong babae na nagkakandara pa sa kanya. Tunay na biniyayaan talaga ang lahi nila ng grasya na magpapaiyak ng kababaihan. Napatuwid ako ng tayo kahit hindi naman ako nakayuko dahil sa pagkagulat ko sa biglang pagtikhim ng kung sino. Bumaling ako sa pintuan ng kwarto. Nakita ko nakatayo si General kasama ang matandang Miller na tatay ni Second. At sa likod ng mga ito ay ang nakamising si Grace. Kumunot ang noo ko nang ituro niya ako at ang bibig niya. Agad naman ako napakapa sa bibig ko. Napagtanto na nakangiti ako. Nag-iwas ako ng tingin sa biglaang pag-iinit na magkabila kong pisngi. Palihim kong ibinalik sa pagkaseryoso ang ekspresyon ng mukha ko. Hindi ko may paliwanag kung bakit nakakaramdam ako ng hiya, as if may naabutan silang hindi ka nais-nais na ginagawa ko. Kumusta siya, Agent Sanchez? Tanong ng ama na Second. Pansamantala ko lamang hong pinatulog upang makapagpahinga. Sagot ko. Mukha naman itong nakahinga ng maluwag. Ngumiti sa akin. Maraming salamat sa pag-aalaga sa anak ko. Sansero niyang tugon. Trabaho lang ho. Kahit na, napakadelikado ng trabaho mo at nagpapasalamat ako dahil handa kang ibuwis ang buhay mo para sa anak ko. Ngayon lang to, dahil alam ko sa sarili ko kung bakit ko ginagawa ang mga bagay na ito. Ani ko sa isip. Tumango na lamang ako, hindi na muling nagsalita. Bumaling ako sa payapa pa ring natutulog na sa Second. Mukha lang malakas ang anak ko dahil na rin sa laki niya at dating. Pero ang totoo, ay mahina siya. Mahina ang loob niya. Bumalik ang tingin ko sa matandang Miller. Parang hindi ko gustong patutunguhan ng usapang ito. Wala na doon sa General at Grace. Second is a black sheep in our family. Matigas ang ulo at lumalaban sa kanyang nakatatandang kapatid na si First. Ginagawa ang gusto niya basta maisipan niya. But deep inside him, palagi niyang inaalala mga taong nasa paligid niya. Sinalubong ko ang kanyang tingin. Bakit niyo sinasabi sa akin ang bagay na iyan? Ngumiti siya bago bahagyang pasadahan ng tingin ng anak. Kasi, alam kong isa ka sa mga taong mahalaga sa kanya. Nakikita ko na parte ka na ng araw-araw niyang buhay dahil best friend ka niya. Napangisa ko sa aking isipan pagkarinig sa salitang best friend. No, for me, he's not my best friend, nor friend. Hindi ko siya itinuturing alinman sa dalawang iyon dahil isa lang ang taong may puwang sa posisyon na iyon para sa buhay ko. Pero kinuha niya sa akin. Siya ang dahilan kung bakit blanco na ang posisyong iyon. Siya lang ang nag-a-assume na mag-best friend kami pero ang totoo, hindi. Kailangan ko lang gawin ang lahat ng ito dahil parte ng plano ko. Make your friends close and your enemy closer. Kaya gusto ko sana ipakiusap sa iyo na kung matapos man ang serbisyo mo bilang bodyguard niya, ay manatili pa rin ang pagkakaibigan niyo. Hindi ko may papangako ang bagay na iyan. Alam niyo naman na nandito lang ako sa tabi niya ngayon dahil yun ang trabaho ko. Naiintindihan ko. Anya, pero maaaring masaktan ng anak ko kung malalaman ang bagay na iyan. Wala ako magagawa kung masaktan man siya. Isa pa,
Kayong may gusto na wag sabihin kung sino ako. Wala ako ngayon dito kung hindi nyo kinuha ang serbisyo ko. Gamit ang pinakamalamig na boses habang nakikipag-usap ako sa kanya. Ayokong ipagpilitan niya ang bagay na alam kong imposible kong maibibigay. Siguro nga para sa'yo trabaho lang ang lahat, pero hindi man lang ba napalapit ang loob mo sa anak ko? Matanda na ang ama na magkakapatid na Miller, kaya kahit papaano naiintindihan ko kung bakit palagi niyang iniisip ang kalagayan ng mga anak kahit na malalaki na ang mga ito. He's the father anyway, at makahalata sa panlabas nitong anyo na sa kanya nagmana ang mga anak sa kakisigan at kagupuhan dahil kahit matanda na ito, bakas na hinahabol-habol ito ng mga kababaihan noong kapanahunan nito. Wearing his plain white long sleeve and black slacks suits him well. Nagmula nga talaga ito sa magandang lahi. Hindi agad ako nakasagot sa naging tanong niya pero pinilit ko ang sarili na iawa ang mga labi at magsalita. Napalapit ang loob sa anak niya. Nagbibiro ba siya? Kapag nasa trabaho ko, hindi ko kailanman hinahaluan iyon ng pagkapaglapit ng loob sa kliyente. I'm just being professional, Mr. Miller. Napabuntong hininga ito na parabang nahirapan sa pakikipag-usap sa akin. Sinasagot ko lang naman ang totoo ang mga tanong at sinasabi niya kaya wala akong dapat na alalahanin. Halos mapatalon ako sa sobrang gulat at pagdagundong ng aking dibdib dahil sa masuyong paghaplos na isang malambot na palad sa aking kamay. King. Nakita ko unti-unting pagdilat ng mga mata ni Second. Nagkasalubong ang aming mga tingin nang tuluyan siyang makadilat. Hindi humuhupa ang kabog ng aking dibdib pagkakita sa napakaganda niyang mga matang namumungay. Wala akong maapuhap na salitang maaring itanong sa kanya, lalo at bahagyan niyang pinisil ang aking palad. Sana. Tawag ni Mr. Miller dahilan para maputol ang kanyang tingin sa akin at bumaling sa ama. Dad, are you okay? Sinaktan ka ba nila? Akmang babangon siya ngunit hindi yun natuloy dahil sa mariiniyang pagpikit. Sumasakit siguro ang ulo dahil sa gamot na nasinghot. Palihim kong binawi ang aking palad mula sa pagkakahawak niya bago siya alalayan sa pag-upo. Dahan-dahan. Ngumiti siya. Ganoon na lang ang palalaki ng mga mata ko sa biglaan niyang pagyakap sa akin. Hindi ko alam kung ano naging reaksyon ng mukha ko pero ang puso ko mas lalong tinambol ng kaba. Pakiramdam ko, malapit na ito lumabas sa dibdib ko. May unti-unting tila mga paru-parong nabuhay sa tiyan ko. Nakakakiliti pero nagugustuhan ko ang pakiramdam. Tinakot mo ako kanina. Huwag mo nang uulitin yun ha. Kapag nalaman mong nasa panganib ang buhay ko, huwag kang magtatangkang iligtas ako. Mas gugustuhin kung ako mapahamak kaysa ikaw. Sobra akong natakot kanina dahil akala ko sasaktan ka nila. Pabulong lamang ang bawat pagbigkas niya ng mga salita pero dinig na dinig ko yun dahil na rin sa buhay na buhay kong sistema dulot ng yakap niya. Hindi ko nasaktan. Ayos lang ako. Basta, mangako ka na hindi mo na ipapahamak ang sarili mo dahil sa akin. Tumingala ito habang ang mga mata ay maluha-luha. Sobra ba talaga siyang nag-aalala para sa akin? Napailing ako sa isiping iyon. Ayoko mangako dahil kapag kapahamakan mo ang pinag-uusapan, hindi ko alam kung paano pipigilin ang sarili ko. Ewan ko ba? Alam kong parte lang ito ng aking pagpapanggap upang mas lalo siyang mapalapit sa akin. Hanggang sa hindi na niya kayang mabuhay na wala ako pero may parte sa puso ko na sang-ayon sa mga binitawan ko mga salita. Parang yun talaga ang nais na sabihin ng pagkatao ko. Nakita ko ang pagningning ng kanyang mga mata dahil sa tuwa. Ganito palang pakiramdam ng kiligin. Kinilig ka? Oo, hindi lang naman babae ang pwedeng kiligin. Napahiwalay ako sa kanya nang maramdaman ng tingin ng kanyang ama. Nakakahiya. Nakalimutan kong nandito nga pala ito para sa anak tapos nagyayakapan pa kami. Though sa second nang yumakap sa akin at hindi ako. Wala akong balak na gawin ang bagay na iyon. Para ko na rin sinabing talo ko sa sinimulan kong laban. Mukhang nakalimutan ng binata ko ang tanong ko ah. Natatawa nitong sabi. Napakamot naman ang anak sa ulo. Sorry, but I'm okay, Dad. Hindi naman nila ako sinaktan lalo at agad naman dumating ang mga pulis. Kunting sugat lang po itong nasa pisngi ko. Napangawi siya ng kapain niya ang sugat na pinaghampasan ng baril. Natawa ako. You need a bodyguard, son. Agad nitong pinutol ang sanay sasabihin ng ama. No, Dad. I don't need it. I can handle myself. But, Dad naman, malaki na ako. Kaya ko ng sarili ko. Kung talagang mapapahamak, edi mapapahamak. Kung talagang mamamatay, edi mamamatay.
Muling kontra nito sa hindi matapos-tapos na pagsasalita ni Mr. Miller. Bakit ganun? Biglang bumigat ang puso ko sa kaalamang madali lang dito ang pagharap sa kamatayan. Naayos lang na mamatay siya. No, mabigat lang ang loob ko dahil gusto ko maghirap muna siya bago ako makaganti. Ayoko magamadali ang pagkamatay niya. Oo, yun ang dapat. Don't ever say that again, Segundo. Gusto mong masayang ang buhay mo? Hindi ka ba natuto sa pinagdaanan ng Kuya First mo? Hindi sinasayang ang buhay dahil mas marami ang taong nasa bingit ng kamatayan ngayon, pero ginagawa ang lahat para manatili dito sa mundo. At alam mo yan. Galit na matanda. Tama ito. Kung nabubuhay si Mary ngayon, yun ang paulit-ulit kong sasabihin sa kanya. Sana lumaban siya at hindi sumuko dahil lang sa hindi siya magawang mahalin ng taong inalayan niya ng lahat. If love conquers all, dapat kinaya niya ang lahat ng sakit dahil nagmamahal siya. So that, I won't believe in that saying. Para lang yun sa mga taong sinuwerte at nakatuluyan nila ang taong para sa kanila. Why I am talking about that shit? Yeah, that is my definition about love. It is a shit. As in sacrifices, heartache, infirmity, and torture. Ayoko maranasan isa man sa mga iyon. Not even once. Dad, hindi ko sinasayang ang buhay ko. I'm just accepting the possibilities as early as I can. Palusot nito na ikinailing na lamang ng kausap. Saan ka nga pala pumunta kagabi? Pumasok ako sa kondo mo, hindi kita nakita doon. Seryosong tanong ni Second habang sumusubo ng steak. Nandito kami ngayon sa isang resto na katapat lamang ng aming condominium building. Pagkatapos ng pag-uusap nila ng kanyang ama, agad siyang nagyaya ng lunch dahil gutom na daw siya. Sandali ko munang ginamot ang sugat niya. Wala na akong oras para magluto kaya pumayag na rin ako. Marami akong trabaho kailangan tapusin. Simpleng sagot ko na mukha namang nakakumbinsi sa kanya. Hindi niya alintana ang mga taong nakatingin sa amin na kulang na lang ay hubaran siya, lalo na mga kababaihan at mga bakla. Samantalang ako hindi mapigilan ng iritasyon dahil sa pagkailang. Bakit hindi na lang sila kumain? Hindi yung parang x-ray ang mga mata. Tanging pajama at sando lang ang suot nito dahil hindi na ginustong magbihis sa pagmamadaling makakain. Kahit ganun lang ang ayos niya, hindi pa rin nababawasan ng mga kababaihang humahanga sa kanya. Ganoong kalakas ang dating niya. Given na ang pagiging sikat niyang artista pero ang mas nakakahatak ay ang kagupuhan niya. Mag-ayos man o hindi. Namumutok ang muscles kahit konting kilos lang ang gawin. Perpektong physical feature. Yung tipong gugustuhin mong maka-adapt ng lahi niya. What I am thinking. Bakit ko siya pinupuri? No, I'm just describing him. Bumalik ako sa pagkain. Minabuting hindi na muling pansinin ang mga tao sa paligid. Bakit pala ganyan ang suot mo? Basag niya ulit sa katahimikan pumagitna sa amin dalawa. Lihim kong pinasadahan ang tingin ng suot ko. Nang mapansing wala namang mali, kunot-no ko siyang binalingan. May mali ba sa suot ko? Kitang cleavage mo at ang iksi ng skirt mo. Angal niya na para bang wala na akong itinagong balat. It's normal, cause I'm wearing a sando under my leather jacket. Zipper your jacket. Utos niya. Ngayon, seryosong-seryoso ang mukha at nakatiimbagang. Ngayon mo lang napansin, kanina ko pa suot ang damit na to. Magulo ang isip ko kanina dahil sa sobrang pag-aalala sa'yo, kaya hindi ko agad napansin. Ngayong natititigan ko na, doon ko lang nakitang hindi magandang tingnan. Inilapag nito ang hawak na kutsara sa tinidor bago dumukwang sa akin. Siya na mismo ang nagsara ng zipper ng jacket ko na hindi ko naman tinutulan. Madiin ako napahawak sa kutsarang nasa kamay ko dahil nagsimula na namang magsidatingan ang mga paru-paro sa aking tiyan sa sobrang lapit niya sa akin. You are my best friend, kaya ayoko mababastos ka ng iba. Bulong niya. Ramdam na ramdam ko ang kanyang mabangong hininga na tumatama sa gilid ng leeg ko. Walang pwedeng bumastos sa'yo. Then, he smiled. My heart beats crazily for the end time. Nagkatitigan kami pagkatapos niyang bumalik sa pagkakaupo dahil sa kantang pumailan lang sa buong resto. All I Ask by Adele. Lahat na pangiti maliban sa akin. Lahat parang tuwang-tuwa dahil sa kanta maliban sa akin. Kahit sa second mukhang natuwa dahil nagsimula niyang sabayan ng kanta. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa akin to the point na naiilang na ako. Napaiktad ako dahil sa paghawak niya sa palad ko ngayon ay nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Ang kaninang mga matang nakatingin sa amin mas lalong dumami dahil sa pangingibabaw na magandang boses niya. Maliban sa pagiging makisig, gwapo at mayaman, isa ring asset niya ang pagkakaroon ng magandang boses na kapag may concert, palaging sold out.
Titig na titig lamang siya sa mga mata ko. Iniiwas ko ang aking tingin. Hanggang sa matapos siya sa pagkanta, hindi ako umimik. Nabalot ng katahimikan ng pagitan namin dalawa habang ang mga tao masayang pumalakpak. Pinapakaramdaman ko lamang ang mga galaw niya. Gusto kong bawiin ang aking kamay mula sa pagkakahawak niya kaso hindi ko maigalaw ang mga iyon. Mom, sir, here's your dessert. Please enjoy. Lihim ako nagpasalamat sa pagdating ng waiter, dala ang fruit salad, dahil doon lang naalis ang tingin niya. Nagkaroon ako ng pagkakataon na ihiwalay sa kanya ang kamay ko. Thank you. Malapad ang pagkakangiti niya sa waiter. You're welcome, sir. Agad din itong umalis sa aming harapan. Nagsimula akong kumain ng dessert. Hindi ako mahilig sa matamis pero sa ganitong pagkakataon napaparami ang pagkain ko. Nang sa ganoon ay manatiling nakayuko at hindi na muling magsalubong ang mga tingin namin. Akala ko talaga ikaw nagpapapatay sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nagsitayuan ang aking mga balahibo sa batok. Nanatili siyang nakangiti habang enjoy na enjoy sa pagkain. What do you mean? Naitanong ko. Ipinagpasalamat ko na hindi ako nautal. I'm always calm and cold kaya dapat manatiling ganoon ang reaksyon ko sa harap ng lahat. Nagkabit balikat siya. Mukha kasing kilala ka ng mga nanloob sa akin. Sununod nilang utos mong takpan na mukha ko ng panyong may pampatulog. Sandali kong inulit-ulit sa isip ko ang paraan ng pagkakasabi niya. Wala akong makapampagdududa sa boss niya kaya napanatag ako. As if he's just talking about random topics. I shrugged. Hindi ko alam na susundin nila ako. They're just stupid. Tapos sabi mo pa, kakampi ka nila. Para itong batang umuso. Strategy yun. Kita mo putok ang labi mo dahil sa kanila. Kung hindi ko ginawa yun, baka buong katawan mo may pasa. Well, it's okay kung totoo mang gusto mo kong patayin. Hindi malabong mangyari yun kapag sobra ka nang naiirita sa akin. Just tell me, ako nilang papatay sa sarili ko. Ayokong madungisan ang kamay mo. Willing akong mamatay para sa'yo. Seryoso ang kanyang mga mata habang sinasabi ang mga katagang iyon. At ayoko nang maulit ang pagkakataon na dadating ka para iligtas ako kapag alam mong nasa kapahamakan ako. I'm a guy, supposed to be your knight in shining armor, not a damsel in distress. Ako dapat ang magliligtas sa'yo. I hate the flow of our conversation. Ganito ba ang mga salitang binibitawan niya noon kay Mary? Ganito ba siyang makitungo noon sa kaibigan ko kaya ito nahulog ng sobra-sobra sa pag-ibig na hindi naman pala totoo? At yun din ang ginagamit niya sa akin. No, hindi ako mahuhulog sa mga ganong klaseng salita dahil kalahati noon kasinungalingan. And the rest is pambobola. Walang totoo. Anong aasahan mo sa mga lalaki? You don't need to save me. Basta, huwag mo nang uulitin. May banta sa buhay ko kaya alam kong isa sa mga araw na ito pwede akong mamatay. Padabog akong tumayo. Walang emosyon akong tumitig sa kanya. Wala ko ipinakita ni anumang maaring mabasa sa aking mukha. Bakit ba kamatayan ang pinag-uusapan natin? It's nonsense, segundo. Walang paalam akong tumalikod at naglakad palabas. Narinig ko ang pagtawag niya sa pangalan ko pero hindi ako lumingon. Ako, ililigtas niya? Ako ayaw niyang mapahamak. Masabi niya pa kaya mga bagay na iyon kapag nalaman niya ang mga plano ko? Masabi niya pa kaya yun kapag nalaman niyang ako ang matalik na kaibigan at natatanging pamilya ng ex-girlfriend niyang nagpakamatay dahil sa panloloko niya? Grabe, pang-famous talaga, palagi ang aktingan niya. Papasok na sana ako sa condominium building nang may itim na van ang pumarada sa harapan ko. Lumabas doon ang 5 naglalakihan, ang mga katawang kalalakihan. Tumingin muna ang mga ito sa paligid. Nang masigurong walang ibang tao ay saka sila lumapit sa akin. Kalmado akong nakahalukip-kip sa harap nila habang hinihintay ang susunod nilang galaw. Hindi ko man makita, alam kong may mga baril sila sa loob ng leather jacket at t-shirt na suot nila. Pinapatawag ka ni Boss, Miss Sanchez? Nasa loob ng bulsa ng jacket nito ang isang kamay. Napabuntong hininga ko. Tumango. Ako na mismo ang nagkusang pumasok sa van nila. Nagulat sila sa ginawa ko. Wala ako sa mood makipagbakbakan sa ngayon kaya para matapos na, sasama na lang ako. Hindi lang ito ang una, pangalawa o pangatlong beses na inimbitahan ako ng boss nila. Hindi ko na mabilang pero ito ang unang pagkakataon na walang may pasa at bali sa kanila. Usually kapag ako sumama sa mga tauhan ng boss nila, ma-hospital muna ang mga ito dahil sa bugbog na natamo mula sa akin pero iba ang araw na ito. I feel sleepy and tired. Gusto ko na lang magpahinga.
Tinatamad akong igalaw ang bawat parte ng aking katawan. Nasa backseat ako habang payapang nakatingin sa labas ng bintana. Mabuti't sumama ng matiwasay, kundi ospital ang bagsak natin. Nakakapanibago lang pero maswerte tayo at wala tayong pasa. Sumakay ito sa driver's seat. Magaling na nga sa pakikipaglaban, siguradong dehado pa tayo dahil ayaw ni boss na saktan. Sabi ng isa na hindi pa rin makapaniwala. Sumakay ito sa passenger seat. Nagpanggap akong walang naririnig at nakikita. Kunwari abala ko sa pagtingin sa labas pero gamit ang peripheral vision ko, pinagmamasdan ko ang mga galaw nila. Nagsipasok na rin ang tatlo. Nagsiupo sa second row ng van. Mag-isa lamang ako sa likod na ikinatuwa ko. Pasimple kong isinara ang salamin ng bintana nang makita sa second na palingalinga sa paligid. Nasa harap na siya ng building. Hindi man nila pangalanan kung sinong boss ang nag-uutos sa kanila. Alam kong si Salazar iyon. Siya lang naman ang palagang ginugulo ang tahimik kong buhay. Hindi na ako nagugulat sa bawat pagkakataon na basta nalang may hihintong sasakyan sa harapan ko at pipilitin akong pasamahin. Hindi talaga siya tumitigil. Hindi ko gawain ang mga gawain nila. Halos kalahating oras ang naging biyahe. Nanatili akong tahimik hanggang sa matanaw ko na ang napakalaking gate na kulay silver. Bumukas iyon nang makita ang sakyan na gamit ng mga kasamahan nila. Bumungad sa akin ang napakalawak na hardin na nagsilbing training ground. May mga kalalakihang nag-iensayo na tila mga sundalo. Sa dulong parte ng garden, may shooting range. Sa kabila ay may umaakyat sa mga lubid. May nagpi-physical combat at ang iba ay gumagapang sa mga tunnel habang may bumabaril. Napangisi ako sa nasaksihan. Desidido talaga siyang palakasin ang grupo niya. Tapos gusto niya ako sumali para mas masigurado ang paglakas. Sigurista ka talaga, Salazar. Hindi ka na nagbago. Halang pa rin ang kaluluwa mo. Nandito na tayo, Miss Sanchez. Imporma ng driver. Napairap ako. I know. Bumaba ako. Napabaling ang tingin sa amin ng lahat. Nagsiyo ko nang makita ko. Hindi ko yun pinagtuunan ng pansin dahil hindi ako napunta dito para panoorin sila. Miss Sanchez, salubong sa akin ang katulong na siyang mayordoma sa bahay na ito. Naghihintay na po si Mr. Salazar. Hindi ko siya pinag-aksayahan ng panahon. Tumuloy ako sa paglalakad patungo sa second floor kung saan ang office ni Salazar. Habang tinatahak ang daan, hindi ko mapigil ang pagmasdan ng napakagarang kagamitan sa pasilyo. Malalaki ang vases na pwede maging salamin sa sobrang linis at tingkad ng pinaghahalong ginto at rubing kulay. Ang hagdan na tinatapakan ko ay gawa sa mamahaling mga bato na nagmula sa Greece. Ang mga magagarang paintings na nakasabit na ipininta ng mga sikat na mga pintor sa buong mundo na milyon-milyon ang halaga. Pati ang mga upuan at mesa kasama na ang tila mga diamanteng ilaw ng chandelier. Halatang hindi basta-basta ang presyo. Ito ang lugar kung saan dapat ako nakatira pero hindi ko ginusto at hindi ko gugustuhin kailanman. Nakarating ako sa mismong office niya. Walang katok-katok ko iyong binuksan. Tumambad sa akin ang isang malaswang eksena. Hindi ako tumili o nagulat. Nagkibit balikat lamang ako bago tuluyang naglakad papasok. Nakarinig ako ng kalabog kaya bumaling ulit ako sa pwesto nila sa sofa. Nahulog si Salazar sa kinuupan nitong kama. Nadatnan kong may katalik siyang babae. Sanchez, you don't know how to knock? Inis nitong sabi habang nagsasara ng zipper. Ang babae naman nag-ayos ng skirt na nagmistulang panty sa sobrang ikli. That's rude, you know? May inaasahan kang bisita tapos gumagawa ka ng kababuyan? Umupo ako sa couch na kaharap ko saan sila nagmimilagro kanina. Sumandal ako at ipinikit ang mga mata. Gusto kong matulog. Ako pa ngayon ang rude? But well, thank you, nandito ka. Nanatili akong nakapikit. Narinig ko ang pagsara ng pinto. Siguro'y pinalalabas na nito ang babae. Ayos lang naman kung hindi. Kahit nandito ako, wala pa rin magbabago sa sagot ko. Diretso kong tugon. Gets na niya ang tinutukoy ko. Kahit buhay ng alaga mong kapalit? Doon ako napadilat. Bumaling sa kanya na ngayon nakaupo na sa swivel chair at nakangisi. Hindi ako nagpatinag, saka walang pag-aalinlangan akong tumayo. It's okay. Doon rin naman papunta ang plano ko. Wala namang pinagkaiba kung ikaw ang gagawa. Buti yun, bawas sa trabaho ko. Dahan-dahang napawi ang ngisi niya. Huwag ako, Salazar. Hindi ako lalambot sa mga pain mo. Ano ba ang dapat kong i-offer para sumali ka sa grupo ko?
Ano ba ang dapat ko sabihin para tumigil ka sa pangungulit mo? Hindi ako titigil. Pinal niyang sagot. Hindi rin ako titigil sa pagtanggi. Mumuntong hininga ito. Tiningnan ako ng matalim, dahilan para ako naman ang mapangisi. Kung sabihin ko kaya sa alaga mo ang plano mo, wala ka pa rin reaksyon? Kung sabihin ko kaya sa kanya na papatayin mo siya sa bandang huli, ang gandang kwento nun. Sarili mong best friend papatayin mo. Para mo na rin pinatay si Mary sa pangalawang pagkakataon. Hindi nawala ang ngisi sa aking mga labi. Hindi ako nagpakita ng kahinaan kahit ang totoo, kumukulo ang dugo ko sa mga sinabi niya, lalo na ang huli. Parang pinipiga ang puso ko dahil sa sakit. Sanay ako magpanggap na matatag kahit sa loob ko, ilang ulit akong nadudurog. Wala na yung tao, bakit patuloy pa rin inuungkat? Kung sa bagay ako nga hindi makausad sa nangyari, ang mga tao pa kayang gusto kong manipulahin? He's not my best friend. Stop wasting your time, Salazar. Tumayo ako habang siya'y nakatingin lang sa akin. I'm not wasting my time, Angela Sanchez. Bago niya pa maituloy ang sasabihin ay naglakad na ako palabas ng kanyang opisina. I know, I can't forget, but I can pretend.